Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Kamusta mga kapatid at welcome back sa Araw-Araw ng Pagpapala. Ako po si Joshua Sebastian. Ngayong araw na to, ganda na pag-uusapan natin ngayon. Na-miss ko po kayo. Tagal-tagal din tayo hindi nakita. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa belly. Taka siguro kung ano po yan. It's about the fish belly. So alam niya kung sino? Sino pwede? Si Jonah. Ang kauna-unahong tao na kinain at pumasok sa loob ng tiyan ng isda. Gusto niyo ba malaman kung paano nangyari to? Very common na siguro sa inyo to. Pero ang ganda ng storyang ito si Jonah. Kasi po, ang dami natin matututunang aral. Are you ready? Okay, let's read po. Makikita po natin to sa Jonah chapter 1, verse 1 to 17. Ito po yung oras na si Jonah po nautusan ni Lord. Ito na po. Verse 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh and preach against it because its wickedness has come up before me. Nako po. Itong si Nineveh, itong lugar na to, kailangan ng balikan at paalalahanan ng mga tao na kung ano na pinagagawa nila, at si Jonah ang napili ni Lord para magpunta doon. Kaya lang, but, verse 3, Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Guys, hindi mo matatakasan si Lord. Eto natin ha. Si Jonah na utusan ni Lord. Magpunta dito sa Nineveh para palalahan ng mga tao, repentance. Kaya lang ayaw niya. Natakot. Verse 4. Then the Lord sent a great wind on the sea. Saan po nagtago si Jonah? Sa boat. Siguro kala niya, makakalusot, ano? Alam mo naman, kung makakalusot, magtago ka sa bangka. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose, and the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own God. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck. Marunong. Talagang nagtago na si Jonah dun sa barkong nakita niya. Kaya lang, bumagyo. Bumagyo ng malakas. May nangyaring ano. Kasi medyo hindi maganda yung ginawa niya. So, sinubok ito. So, sa pagtago ni Jonah, nagpunta siya sa ilalim ng barko, where he lay down and fell into deep sleep. Kita mo na, no? Nagtago ka na, nakatulog ka pa. Relax ah. The captain went to him and said, "How can you sleep?" Pareho yung tinanong namin ng captain. Paano ka makakatulog sa ganitong sitwasyon? Get up and call on your God. Maybe He will take notice of us so that He will not perish. We will not perish. Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." Siguro ng mga oras yun, hindi naman normal na may ganong bagyo, no, sa dagat. Parang nagtaka sila, ba't tayo nagkakaganito? They cast lots and the lot fell on Jonah. So they asked him, "Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What kind of work do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you?" Eto na po. Si Jonah nagtago, nang nakatulog, nahuli. Verse 9. Kaya, delikado din yung nagtatago. Mahuhuli ka din.
He answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and dry land. Ba, parang proud pa. This terrified them and they asked, what have you done? Naku po, huli na talaga. Huli ka, Balbon. They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. So guys, pakinggan nyo. Itong storyang to, si Jonah, na inutusan ni Lord, magpunta sa lugar na ito, hindi siya sumunod. The sea was getting rougher and rougher. So, they asked him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Eto na. Siyempre po si Jonah, nakonsensya din naman. Give him the benefit of the doubt. Nakonsensya din naman si Jonah. Alam naman niyang inutusan siya ni Lord. Inutusan, nagtago, nahuli, pero nagsisi. Pick me up and throw me into the sea. He replied, guilty. So lahat ng nagtatago, guilty. And it will become calm. I know that it is my fault. Ito na, medyo nagre-repent na siya. That this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land. Ba? Medyo mabait itong nakasama ni Jonah. Kasi hindi na nga maganda yung ginawa niya. Ito pa ginawa nila. Imbis na itapon siya, binigyan pa siya ng pag-asa. Instead, hindi niya kilala itong mga taong to. Tandaan nyo. Kasi tumakas lang siya eh. Nandito siya sa barko eh. Hindi naman niya kilala. Nagtago lang siya doon. Pero ito, sa verse 13, sabi, instead, the men did their best to row back to land. But they could not. For the sea grew even wilder than before. So wala na silang magawa, pero ayaw nilang itapon si Jonah sa dagat. Kahit inutusan, hindi sumunod, at nagtago, pero nagsisi. Kaya lang ayaw nilang gawin na tapon sa dagat si Jonah. Then they cried out to the Lord, please Lord, do not let us die for taking this man's life. So yung mga taong nandun, na konsensya din, ba't naman natin tatapon tong nagtago na inutusan na hindi sumunod? Do not hold us accountable for killing an innocent man. For you, Lord, have done as you please. Tingnan mo naman. Alam din nila na mali ginawa ni Jonah. Then they took Jonah and threw him overboard. Wala na silang choice. Parang nag-sorry na sila kay Lord. Lord, sorry magagawa namin to. Eto na, boom! Tinapon na nila si Jonah overboard. And the raging sea grew calm. Tama nga. So, nung tinapon na nila si Jonah doon sa galing sa barko hanggang overboard na sa may tubig, nawala ang bagyo. So, siya nga ang may kinalaman, may sala. Ano kaya nangyari kay Jonah? At this, the men greatly feared the Lord. And they offered a sacrifice to the Lord and made vows to Him. Sabihin, totoo talaga si Lord, naniwala sila, kaya lang, huli na para kay Jonah. Tingnan natin. Yung si Jonah, hindi sumunod, natakot. At umiiwas sa responsibilidad na binigay ni Lord. Pag umiiwas pala tayo, no? Merong mga hindi magandang nangyayari. Kaya pag nautusan ka, sunod ka muna, baka ma-overboard ka. Pero si Jonah, eto na, now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Mga kapatid, makikita natin dito sa buhay ni Jonah, inutusan siya, hindi siya sumunod, at tumakas. Nagtago. Pero nahuli. At itinapon. Sa pagtagong niyang yon at hindi pagsunod, ang laking atraso nun. Tita mo na, hindi lang siya ang nagka-atraso. Pati yung mga ibang taong hindi niya kilala,
at dun sa pinagtaguan niya, apektado. Kaya mga kapatid, pag may mga ginagawa, may inutos sa atin at di natin ginawa, ang daming taong apektado nun. Kaya po gawin muna natin ang dapat gawin bago kayo umangal. Okay po? Pero to si Jonah, binigyan pa rin ng pag-asa. Mahal na mahal pa rin siya ni Lord. Isipin mo, nagpadala pa si Lord ng isang malaking isda para mabuhay pa siya. At kinain siya ng isda, kaya lang hindi naman siya ginuya at ginawang kung sushi. Nagstay siya sa loob ng tiyan ng isda for 3 days. At God spared Jonah's life. Ito pa makikita po natin sa Jonah chapter 1, verse 1 to 15, ang verse na Jonah flees from the Lord. Pero sa Jonah 2, chapter 2, verse 1 to 9, pakibasa ninyo lang po, ito po yung Jonah's prayer of repentance. Sa storying ito, sa storya ni Jonah, merong 3 reasons why Jonah got into the belly. Kung bakit ang rason ay napunta siya dun sa tiyan ng isda. Number 1, according to Jonah 1, chapter 1, verse 1 to 3, he disobeyed God. Kasi sinabi ni Lord, magpunta ka sa Nineveh, kailangan ka na doon, ipaalala sa mga tao. Nag-uusap sila, sige Lord, kaya lang, hindi siya sumunod. Ganun tayo minsan, ano? Pag may inutos sa atin, hindi ka sumusunod. Bakit kaya? Ito, number 2, Jonah feared. Meron siyang fear inside. Kasi alam niya yung dadatnan niya dun sa Nineveh. According to Jonah chapter 1, verse 4 to 16, nagkaroon siya ng takot, kaya siya nag-disobey. Hindi naman lusot yon, hindi po reason. Pag natakot ka, magdi-disobey ka. Pag natakot po tayo, humingi tayo ng peace kay Lord at protection. Pag natatakot ang puso natin, para hindi tayo mag-disobey. Number 3, nagkaroon siya ng consequence of his action. That's according to Jonah 1, verse 17. Nagka-consequence siya, ano nangyari? Nadamay lahat ng mga tao dun sa boat, na wala namang nananahimik, gusto lang bumiyahe. Because of his carelessness, dun siya nagtago. Inutusan siya, nagtago, hindi sumunod. Nagkabagyo. Tinuruan siya ng leksyon. Eto na po. Kaya lang, ang daming apektado. Yung tuloy, tinapon tuloy siya sa dagat. Kaya lang, eto po. Ang pagmamahal ng Diyos, makikita po natin kay Jonah. Binigyan pa rin siya ng pag-asa. At binuhay pa siya for 3 days sa loob ng tiyan. At eto pa, ang pinakamagandang storya kay Jonah, nung humingi siya ng kapatawaran. One reason how he got out of the belly. One reason only. Jonah prayed to the Lord and asked for forgiveness. Kita niyo na po. Jonah prayed. Humingi na siya ng tawad na. Kaya lang, ang pangit ng senaryo niya nung nasa loob siya ng tiyan ng isda. Maghihintay ka pa ba na mag-sorry kay Lord sa loob ng tiyan ng isda? Ngayon pa lang, pag may nagawa kang hindi maganda, humingi ka na ng tawad kay Lord at huwag mo nang balikan at ulitin. May reason ka kung bakit hindi ka sumunod. Natakot ka rin siguro. Kaya lang, huwag mong gawing dahilan, kapatid, ang takot. Huwag kang matakot, kapatid, dahil ang Diyos, magtiwala tayo sa Diyos ng buong buo. Kung ano ang utos sa atin, gawin mo muna, kapatid, bago ka umangal at magtago. Dahil yan ang magiging rason mo sa pag-disobey at may consequence ang disobedience. Sabi sa Jonah 2 verse 10, Then the Lord ordered the fish to spit Jonah out onto the beach. Kaya po nangyari, si Jonah po nabigyan ng second chance. Napunta na po siya sa Nineveh, nagrepent siya kay Lord. Because of that prayer, he was given another day. At yun, naayos na po sa Nineveh, basahin nila yung story niyan, nagawa na po yung kanyang mission. Kaya lang po, kailangan pa ba nating dumaan sa ganong senaryo para lang sumunod?
Sumunod na lang muna tayo bago tayo kung gumawa ng ano. Obey first before you disobey. At makikita nyo po ang blessing sa obedience. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin at sa puso po namin, mahal na mahal po namin kayo at sa aming buhay. Lord, I pray that I set my actions right. Starting today, I will be obedient and put my trust in you, Lord. And put you first in my life. Can you pray this prayer after me? Say, only compassion and mercy flow to my life. May my personality show humility and love. Say, Jesus Christ, thank you for saving me. Thank you for giving me your life. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Thank you, Jesus, for giving us the best day ever. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli po, God bless you and praise the Lord.